sumasayaw. Almusal time, bigay ng Panginoon Diyos. Amen. Mateo 6:9. Ama namin nasa langit ka, in verse 11, bigyan kami ng aming kakanin na araw-araw. Kaya Diyos ang nagbibigay pagkain sa lahat ng tao sa buong mundo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagkain na binigay mo sa amin sa umagang ito na aming almusalin. God is good all the time. Kain po tayo. Pasit. At syempre, kailangan ding mag-ensayo ng mga Levita. Sila ang may tungkulin sa musika ng Templo ng Jerusalem, bukod sa iba pang bagay, gamit ang mga instrumentong pangmusika at mga awitin. Kaya 2 Biyernes, kada buwan, nagtitipon ang mga Levita para mag-ensayo ng mga awiting ito. Pakinggan natin ito ng kaunti ngayon. Musika. At lahat ng mga kagamitan, lahat ng nakikita natin dito ay hindi nilikha para manatili sa museong ito. Sa institusyong ito, nilikha ito para dalhin sa templo ng Jerusalem. Mula sa pinakamaliit na bagay hanggang sa pinakamalaki, dito makikita natin ang isang altar. Muli itong itinayo para sa ikatlong templo ng Jerusalem. At ito ay itinayo sa isang espesyal na paraan. Ito ay isang altar na maaaring buwagin. At ang ideya ay kung gugustuhin nila, ngayon o bukas, maaari nilang buwagin ang altar na ito sa loob lamang ng ilang oras at dalhin at muling buuin ito sa templo ng Jerusalem. Pinag-isipan ng mabuti ang bawat detalye. Papasok na tayo sa pinakamahalagang silid sa lahat. Dito nakatago ang mga kagamitan para sa loob ng santuwaryo, ang lugar na hindi papayagan para sa lahat ng tao. Tanging ang mga pari lang, ang Kohen, ang maaaring pumasok dito. Pero hanggang sa mangyari iyon, may pribilehyo tayong makita ang mga kagamitan ito na nakadisplay dito. Isa sa mga ito ay ang altar ng insenso at ginawa ito ng eksakto ayon sa utos ng Biblia mula sa kahoy ng akasya na binalutan ng ginto. Oo, lahat ng ito ay narito, mga kaibigan, lahat ng nakikita nating kulay ginto ay tunay na ginto, 24 na karat. Paano ito gumagana? Dito nila ginigiling ang 11 pampalasa ng sabay-sabay. At ang pulbos na ito ay inilalagay sa altar at sinusunog. At may amoy ito na inilarawan talagang kamangha-mangha. At sa mga pari, pinipili kung sino ang magkakaroon ng karangalang sindihan ang altar ng insenso. Ano pa ang meron tayo dito sa loob? Tingnan natin. Dito ay makikita natin ang menorah. Pero ngayon ay alam na hindi ito ang totoong menorah. Ang totoong menorah na ginawa ng Temple Institute, ayon sa sukat at tagubilin sa Biblia, ay nasa gitnang plaza ng Jewish Quarter at naglagay sila dito ng replika. Pero ang totoong menorah ay nandoon. Ang totoong makikita natin dito ay lahat ng ibang mga kagamitan. Ang nakikita natin dito sa ibaba ay mga banga na may extra virgin olive oil na unang piga. Ang pinakamaganda at ang langis na ito ay ilalagay sa totoong menorah at gagamitin para magbigay liwanag sa santuwaryo. May ilang bagay na hindi eksaktong sinasabi ng Biblia, may mga ibang kagamitan na hindi binanggit kung anong materyales ang dapat gamitin, kung kailangan bang ginto o pilak. Pero marami sa mga kagamitan kahit hindi kailangang gawing ginto, ay pinili pa rin nilang gawin sa ginto at pilak. Bakit kaya?
dahil gusto nating ibigay ang pinakamabuti nating mayroon para sa Diyos. At ang pinakamahalagang bagay sa loob ng santuaryo ay ang kabanal-banalan, at ito ay nasa likod ng belo. At ano ang nasa loob ng kabanal-banalan? Ang kaban ng tipan. At sa lahat ng mahahalagang kagamitan sa Templo ng Jerusalem, isa sa mga ito ay hindi ginawa. Ang kaban ng tipan ay hindi ginawa. Nandito ito upang ipaalala sa atin kung ano ang hitsura ng kaban at ipaalala sa atin ang kahalagahan nito. Ngunit ang kaban na ito ay hindi ginawa ayon sa mga tagubilin sa Biblia dahil wala namang balak na ilagay ito sa ikatlong templo ng Jerusalem. Una, dahil ang tunay na kahalagahan ng kaban ay hindi ang panlabas nito, kundi kung ano ang laman nito, lalo na ang mga tapyas ng kautusan. At dahil dito, walang saysay na itayo ang kaban kung wala naman ang mga tapyas ng kautusan. Pero may isa pang dahilan, isang napaka-espesyal na dahilan, dahil naniniwala ang mga tao ng Israel at lalo na rito sa Jerusalem na hindi nawala ang kaban, kundi nananatili pa rin ito dito mismo sa lungsod na hindi ito nadala ng mga Babilonyo. May isang teorya na malawakang tinatanggap dito sa Jerusalem na ang kaban ay nakatago sa ilalim ng lupa ng bundok ng templo. Sa kasamaang palad, hindi na-access ang lugar na ito. Ang may pahintulot lang ay ang UACFI, isang organisasyong Muslim, at hindi sila pumapayag ng mga paghuhukay na arkeolohikal, lalo na ng mga paghuhukay ng mga Hudyo. Ang nangyari naman ay noong taong 1883 sa isang araw ng tag-init, ay nakapasok si Rabino Yehuda Goetz kasama ang 2 pang tao sa pamamagitan ng mga lagusan ng pader ng Panaghoy at nakapasok sila sa ilalim ng Temple Mount. At nagsimula silang magsiyasat doon at naniniwala silang natagpuan nila ang kinaroroonan ng kaban ng tipan. Walang duda, kung talagang natagpuan ito ang pinakamahalagang arkeolohikal na pagtuklas ng ika-20 at ika-21 siglo. Sa kasamaang palad, ano ang nangyari? Umalis sila, nalaman ng pulisya ng Israel na nangyari ito. Nalaman din ng mga lokal na Arabo na nangyari ito at nagsimulang magbanta ng isang pag-aalsa. Kaya sa parehong araw ay nagdala sila ng mga truck at sinimento ang pasukan na iyon. At makikita pa rin natin ang sinimentong pasukan na iyon hanggang ngayon sa mga paglilibot sa lagusan ng bundok ng Panaghoy. Maaaring nandoon ang kaban. Gumawa kami ng isang buong video tungkol sa kung saan maaaring naroroon ang kaban ng tipan. Ilalagay ko ang link nito dito para sa inyo. Pero ang mahalaga ay hindi na muling ginawa ang kaban. At ang kaban na ito ay nagpapaalala sa atin ng orihinal na baka balang araw ay matagpuan pa rin. Tulad ng nakita ninyo, halos lahat ay handa na dito para sa pagtatayo ng ikatlong templo ng Jerusalem. Kaya, bakit hindi pa sinisimulan ang pagtatayo ng templo, ang mismong templo? Bakit hindi nila kunin ang mga plano at simulan ng ilagay ang mga bato, isa-isa? Mayroon tayong ilang mga problema, ilang mga teolohikal at eskatolohikal na tanong kung kailan maaaring muling maitayo ang templo at kung may pahintulot ng Diyos at kung paano ito dapat gawin. Pero mayroon pa tayong isa pang problema, isang problema sa lupa, makamundong problema. At kapag sinabi kong problema sa lupa, literal itong problema ng lupa dahil sa mismong lugar kung saan nakatayo ang unang at ikalawang templo ng Jerusalem, sa mismong lugar na iyon, itinayo ang domo ng bato. Pakinggan mo ang pangalan ng lugar. Ang domo ng bato ay isang domo na itinayo sa ibabaw ng isang malaking bato. Nawadat na kayo ng video ito na sa maayos na kalagayan. God bless us all. Bye-bye! Ang isakripisyo ni Abraham